Good evening! Magandang gabi po. Wow! Hmm, Long time no see. hmm. Anyway po, Hindi naman. Sabado ng gabi, 7 to 8, Senior City Kwentuhan. Brought to you by Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapi Siso Channel, and PRRM. Ale. Well, syempre, Hmm. Adult Learning and Education Program ng Inet. Inet Philippines. Naku, nakakalimutan na yata. Hmm. Maraming maraming salamat po kay Hmm. Kai Santos at kay Berna. Berna Hmm. Osorio, who were Hmm. the co-hosts for 3 episodes on the theme food security this past 3 weeks. Ngayon, balik po kayo sa aming Senior. dalawang co-host na seniors at pag-uusapan ay tungkol na naman sa seniors, hindi food security. Um, dahil po yung April 9, no? Day of Valor. Araw ng Kagitingan, no? Holiday nga yun eh. Ironically nga, kaya April 9, ayun yung tawag dati, Fall of Bataan, parang defeat. Pero rather than talking of the defeat, sabi ko nga doon sa talk ko noon, the outcome hindi natin kontrolado. Ang kontrolado, anong gagawin natin? And so we would like to celebrate the valor of the people who fought, even though in the end they had to suffer defeat. Momentary because eventually nakabalik. No? Anyway, ang ating topic po sa Sabadong ito ay tungkol sa yun, kabayanihan, pero hindi kabayanihang Namatay. sa digmaan patayan. No? Digmaan. Kahit na ang sponsor po ay Bantayog ng Mga Bayani, which Hmm. also celebrates the martyrs and heroes ng panahon ng martial law. Hmm. Pero nagkaroon nga po ng idea na bakit yung mga uh, buhay na medyo elderly na, senior citizens like us, na malaki ang iniambag, ay bakit hindi parangalan at kilalanin? Hmm. So, Yan na. nagsimula yung idea, gumulong, maraming nag-interest. Kaya ang ating topic ho for this Episode 12. episode ay bakit naman ako Hmm. na na wala yung aking from the beginning yun. Ayan. Pasasalamat at Pagpupugay. pagpupugay. Hmm. Kasi ang topic ay saludo sa Hmm. mga haligi ng Bantayog. Hmm. At isa-isahan ho nating may ikling kwento kasi 13 yan. Hindi magkakasya isang oras natin. Pero gusto ko lang basahin very quickly Lahat ng na pangalan. hindi, yun ang sabi. Hmm. Today, in solidarity with the Filipino nation celebrating Araw ng Kagitingan, Bantayog celebrates these men and women who, like many of our countrymen, love this nation and fought for its freedom in various ways. In various ways, so hindi na sa nung martial lang after. So on behalf of Bantayog and the Filipino people, taus-pusong pasasalamat. Saludo kami sa inyo. Parang saludo dahil parang ano. Anyway, lahat ho yan ay kwekwentuhan natin saglit. Pero pasadahan nating in alphabetical order po. No? Ang una po, dating mayor ng Quezon City, dating congressman si Feliciano Sonny Belmonte na inihatid pa ng kanyang anak na Ni mayor Joy. ngayon ng Quezon City, si Joy Belmonte. Si Felipe Gozono, yun ang head ng GMA, GMA ngayon Network. chairperson na. Hmm. Pero hindi ho nakapunta siya dahil pero malaking bagay ho, papaliwanag natin ang papel niya. Tapos si Joy Hobson Quintanar, no? Twice widowed, no? Dalawang activist husbands. Tapos si Pete Lacaba, no? Makata. Paborito ko yan dahil, Manunulat dahil sa sa Salin-Awit. Linawit. Si Edsel Lagman, sitting congressperson ho mula sa Albay. Si Carolina Bobby Malay, kilalang kilala natin, at also former journalist. Si Helen Mendoza, na Hmm. pupunta sana, biro mo, 99 years old na pala, Hmm. ay natumba, kaya hindi Hmm. makapunta. Professor. Justice. Surprise me, I did not know si Hmm. former Chief Justice Artemio Panganiban pala ay naging Bantayog Board of Trustees. No? Hmm.
And then the same thing with Sally Perez, no? Sally Zaldivar Perez, dating governor ng Antique. And even I did not know that Judy Araneta Rojas pala was one of the earliest supporters ng Bantayog. And of course, kilala ng lahat, si Atty. Rene Sagisag, no? And of course, even more well-known, si Kababi Wigberto Tañada. And finally, most people are not aware of it. Kwento natin si Deogracias Vistan, the former Land Bank President, na panahon ng ang Bantayog ay nagkaroon ng Memorial Center. So, dahil ho medyo marami-rami ang ating pag-uusapan at kwekwentuhan, pero gusto ko lang banggitin na kasi nga pag nagsalita ako sa bandang huli, sabi ko nga, mas magandang habang buhay pa ang gusto natin parangal. Napapakinggan nila ang parangal, no? At least, kesa yung kanilang pag namatay na naiwan na lang na kamag-anak at mga mahal sa buhay, no? Kaya ako'y natutuwa doon sa nag-isip nito sa Bantayog Board at saka sa staff. By the way, paano pinili? Ay, siyempre, iba-ibang criteria. Pero, hindi ho napapasama rito kung una, hindi unanimous ang lahat ng board ng Bantayog. At pangalawa, kahit unanimous, sinasabihan sila, gusto ba niyong parangalin? May ilan na ayaw eh. Wag mo na sabihin yun. Hindi ko na sabihin kung sino. No, ibig sabihin, no, hindi ayaw namin. Ayaw nung mismong pararangalan. Modest siya. Ayaw niyang, sabi niya, wag na lang. So, meron ho mga ilan na dapat kasama, pero we respect ho na ayaw nilang ano. So, punta ho tayo sa, gagawin po natin, kasi 13 mahirap yung memorize, by cluster. Ikaw muna, girlie, ako pa nagsasalita lang eh. Kasi mapapaubo ako. Sige, may sorry allergy po ako. Oo, sige, okay lang. Napaos po. Napaos. Yan po. Ito, the first three. Anong batayan? Sa kanila. Kasi nga, all three ho ay either nag-congress, mga legislators, or senators. No? Although one, naging mayor rin. So, uunahin po natin itong first triumvirate, si Sonny Belmonte, si Ed Salagman, at si Bobby Tañada. Si Sonny Belmonte ho, tulad ng binanggit nga, wala pang board noon ang masyado ang Bantayog. No, 1988. Kasi 1986, may isang doktor na taga California pumunta sa Pilipinas, sabi, magtayo tayo ng Bantayog, i-honor yung mga martyrs during martial law. And ang nagtayo ho ng foundation, kasama ho yung mother ni Cory Aquino noon, at actually ang unang pera ng Bantayog ay yung first month salary ni Cory Aquino. As president. As president na. Ngayon, si Sonny Belmonte is a very well-known businessman noon, kaya inassign siyang ayusin yung mga government corporations na medyo nagka-problema nung panahon ng martial law. So, GSIS. GSIS, pati PAL. Manila Hotel, ganun. PLDT. Pero interesting, siya ho ang fundraising muna. Para sa Bantayog. Ngayon, bago nagkaroon ng party list na bayan muna, bayan na yun. Siya gumawa ng bayan muna bago sarili. Nag-fundraising campaign po. Ngayon, later ho, ayun, naging congressman na siya 3 beses, no? 3 terms, no? Tapos naging speaker pa, tapos naging mayor, and as a mayor, received the award na most outstanding, lapit-lapit ka naman sa akin, hindi ka nakikita sa ano eh. Binabasa ko kasi yung bio. Outstanding city mayor ng Pilipinas. So, natutuwa po kami kasi nga inihatid pa siya doon sa Bantayog ng anak niya. At si Mayor Joy Belmonte po, bumisita sa Bantayog just 2 weeks ago kasi nga ang Quezon City may idea na yung mga historical at cultural areas ng Quezon gustong patampukin at ang isa doon ay Bantayog, and they will hopefully help improve the grounds and all that. So yan ho ang unang pinarangalan, si Mayor Sonny Belmonte. Ngayon, pagkatapos po niya,
Ang susunod ay Si si Edsel. Edsel Castelar Lagman. Ganun rin ho, kongresista, ilang terms at actually sitting Hanggang ngayon. hanggang 2025. At talagang very well known po na basta issues ng human rights, no? And unlike si Sunny Belmonte kasi wala pa nung board, si Edsel po ay naging ano mismo, naging trustee. Alam rin naman natin si nanay ba niya yun? Ang alin? Yung si Mrs. Lagman kasama ng mga martyrs, no? Hindi ko alam eh. Oh, anyway, pero may dalawa ho siyang kapatid. Si na Hermon at si Ang isa ay Popoy. Des Aparecido, si Hermon Lagman, ayun, nasa bantayog ng mga bayani. Ang isa naman, kilala ring leader manggagawa, aktivista, si Popoy Lagman, na also, parang na-assassinate. Hanggang ngayon pa nga, hindi brought to justice, no? So, tulad po ni Sunny Belmonte, si Edsel Lagman, medyo malakas-lakas pa naman nakakalakad na hindi inaakay. Hindi pa siya naka-wheelchair. Hindi rin naka-wheelchair, walang tungkod. Pero talagang lahat ay matatanda na kaya na feeling talaga Pero namin. dapat sabihin natin, isa siya dun sa nagpasa ng batas para i-recognize at compensate yung Oo. Kasi nga po, ilan ba yung baka hundreds of millions of dollars sa Swiss bank na sinurrender ng Switzerland yung dahil 10,368 dahil sinabi nilang ano yan, ill-gotten wealth. So binalik sa Pilipinas, pero saan gagastusin? So nagpasa ng hindi madali, nagpasa ng bill na eventually Human ang isang Rights portion Victims Reparation and Recognition Act, no? 10,368. Tapos maliban doon may portion na mga half a billion yata gagawan ho ng memorial. Sana po ay matayo na, pero may lote na sa UP pero hindi pa napapatayo. So, at saka pagdating sa Congress talaga, considered nga hanggang ngayon, lone opposition, talagang malakas ang boses, paninindigan, lalo na pag human rights issues, at saka doon rin sa yung disinformation and truth-telling. So yan ho ng dalawang pinarangalan, si Sunny Belmonte at si Edsel Lagman. Siyempre para sa amin, special yung pangatlo kasi si Bobby Tañada po, kilala rin naman ho yung tulad ng dalawa, abogado, naging kongresista rin, pero naging senador, yung kauna-unahang senado after martial law, no? Ngayon po, siya ho ay chairperson ng PRRM, kaya special mention para sa amin. Pero bukod dan ho, hindi lang siya bantayog trustee, siya ho ang naging chairperson nung mula 2016 to 2022 until nag-step down na siya. Sabi niya, ako'y matanda na rin, medyo hindi ko na kayang pumunta lagi sa meetings. Pero hanggang ngayon, matatag pa rin. At tulad ni Sunny Belmonte at ni Edsel Lagman, walk on their own strength pa rin, bagamat dahan-dahan. Talagang yung tatluhog ito. Siya rin dun sa dismantle ng US base. Ay, oo nga pala. Siyempre, kasama siya dun sa Magnificent 12. Pag Tañada kasi, hindi lang known as human rights, yung nationalist talaga. Kasi nga, tatay naman yung si Lorenzo Tañada, medyo kilalang-kilala yun, no? At saka yun nga, sa voting, na hindi ma-extend o ma-renew yung list ng US bases, isa siya at 12 senators who voted. 12. So yan ho ang unang tatlo na ang characteristic, isipin ho natin, no? Hindi lamang sila sumuporta sa bantayog and what it represents, whether raising funds for it, being trustees, on their own right po, in public service, in speaking about human rights, and speaking about national sovereignty. Talagang saludo naman tayo. No? Palagay ko, sabi ko nga, kuminsan tayo nagdi-discourage, wala yatang mga leader na lilitaw sa Pilipinas na kumakatawan the best of
the Of Filipino, ay, yan. tingnan natin yung tatlo. I think this first three, ang linaw ho talagang, they give us hope na every generation naman magkakaroon. Pero iba na nga yung tumaya, pero yung ang tagal, buong buhay hanggang senior. Yun ang challenge sa ating Magsisilbi lahat. pa rin, Tuloy pa rin. oo. So yan po ang unang three. Punta na tayo sa next three. Ayan naman, puro ang profile ay aktivista. Well, yeah, lahat ito nakulong panahon ng martial law, no? Magsimula tayo kay, well, siyempre Kay si Joy. Joy Hobson, si Pete Lacaba at si Bobby Malay. Bobby. Si Joy Hobson, yung sa write-up sa kakatawa, sabi raw niya, nung siya kolehiyala, ang kanyang dream ay napakasimple, makapag-asawa, magkaanak, at saka may quiet life. Pero because of the first quarter Martial storm, law. yung activism, talagang, at saka naging kabiyak po siya ni Ed Hobson na martir ng Bantayog. At siyempre, nadala, nag-underground, pareho silang nagtago, at si Edyop ay nahuli, katapos napatay. Nung namatay nga si Ed Hobson, ayaw papuntahin sa libing niya si Joy, baka hulihin. Pero nag-ano lang siya, nag-make up at iba. Pero more important, sabi nga, kung namatay na si Ejo, pwede naman siyang mag-surface na at mag-legal. Hindi, dire-diretso pa siya. At ang pangalawa niyang naging asawa po ay isa pang aktivista, si Rolly Quintana, na kaibigan rin namin po na, again, Pinas lang. Ano? So, sabi nga lang, ibang klase talaga ang buhay ni Joy na dalawang napaka matatag na bayani ang naging asawa niya. Ngayon, kasabay ni, may gusto ka bang sabihin? Wala naman. Aba, yung mga anak niya lumaking maayos, lalo na si Iron Man, yung anak pala. niya kay Triathlon yan, artist. Talagang athlete. makikita mo yung determination nila to develop themselves. Hindi napabayaan yung mga yun, tapos yung kanilang mga pangarap sa buhay natupad nila. Kaya hindi lang siya bilang asawa ni Ejop at ni Rolly, kundi naging ina ng mahuhusay na mga anak. Thank you for that angle. Kasi kung minsan nga ho, tayong mga aktivista niisip bayan, komunidad, masa, baka makalimutan ng pamilya at ang responsibilidad natin, hindi lang sa kanila, kundi paghubog ng ating mga anak. Ang susunod po ay si Pete Lacaba. Well, Saling Awit. Talagang mas kilala siyang aktivista, nakulong rin yan, na-torture pa nga po, at bantayog trustee rin tulad ni Joy, pero talagang kilala siyang manunulat. One of the best collections po ng mga parang journalist coverage ng first quarter storm, yung Days of Disquiet, Nights of Rage ay kay Pete Lacaba. Pero mas kilala namin ni Garlian dahil siya ang nag-pioneer ng Salin Awit, yung mga popular pop songs or even European song na hindi direct translation sa Filipino, kundi nakaka-capture yung essence pagkatapos translate. Kaya pati ako na-inspire, gumawa na ako ng sariling Salin Awit ko. Kundi My Way. Tapos later ho, naging naging scriptwriter na ang galing ng mga mga sine. Sister Stella L, Sister Stella, Ora Pronobis. Pero ang isang parang pa-cute na claim to fame niya nung panahon ng martial law, meron parang esoteric poem, parang may Greek mythology pa, na na-publish. Prometheus Unbound. Yung pala ang acronym ko, unang letra, bawat letra, Marcos, Hitler, Dictador. Ang galing talaga ni Pete. Ang sunod naman, ay nako, talagang saludo tayo dyan. Si Bobby Malay, siya, well, unang-una, ang nanay at tatay niya parehong nasa Bantayog. Si Dean Malay at saka si Ayi Malay. Pero siya,
journalist po, nagsimula sa Manila Times. Pagkatapos nagkaroon ng scholarship mag-aral sa Sa France, Sorbonne. Sorbonne. Tapos Mm. doon nadala rin siya ng activism. Pero sabi niya, ay, bakit ako dito? Bumalik sa Pilipinas, Mm. nagsulat sa Tagalog para at siyempre napasama sa Kilusan at doon niya natagpuan Ang at kanyang partner. ang kanyang partner for life ni Satur Ocampo na nung April 9 pala, 85th birthday ni Satur. Oo, Okay. talaga. Ang ganda. Mm. So, pero si Bobby Malay ho, maliban ho sa Mm. trustee ng Bantayog, siya ho ang nag-develop ng the Museum. Bantayog Museum. Saka yung biographies nila. Tapos siya rin ang editor nung mga Ang buhay mamatay ng ang dahil mamatay ng sa'yo. dahil sa grabe talagang nagawa ho niya para sa at hanggang active pa rin po siya. So, you could say itong next three ay medyo Tsaka nakasama siya dun sa peace negotiations. ay, nakalimutan natin Pero banggitin nga during pala. the After Cory Aquino yung unang government, peace negotiation ng kasama NDF siya at doon. government, silang dalawa ni Satur at ni Tony Zumel ang Oh, peace negotiator on the side of the NDF. Pero hindi na hindi nagwagi. pagkatapos later, Dinitain pa sila. hindi later na, hindi naman Oo. dahil hindi nagwag, kundi underground ulit siya, tapos nahuli. Mhm. So, kung ang una ay nag-serve hindi lang sa Bantayog kundi sa bansa natin as legislators, congressmen, senators, and even mayor, itong tatlo ho talagang in different ways. Si Joy lang ang hindi as known to be writer, no? Kasi yung dalawa very well known. Pero all three po ay talagang very committed activists po. They all got imprisoned. They all suffered different sacrifices. Kaya saludo talaga tayo. And in their senior years, They're still nandyan pa rin sila. So yan ho ang first six ng ating saludo sa mga haligi ng Bantayog. Let's go to the next three. Pera naman. Hindi lang. Hindi lang. Pero ang punto, governance. hindi ang punto. Mahirap na trabaho itong mag-honor ng mga bayani kahit at controversial pa kasi Bantayog eh. Pero grabe itong tatlong ito. I mean, alam naman natin po kung minsan ang tingin pag ikaw ay mayaman, magaling sa business, hindi ka masyadong may involved. At saka baka baka mag-suffer yung iyong business. Pero ito po, siguro saan tayo magsimula tayo kay Attorney Felipe Gozon. Ano ho ito? GMA. Hindi lang yun. Tinuhon nyo, 1999, one of the first years ng Bantayog, hanggang 2022. Siya po ay hindi lang trustee from the beginning until 2022. Siya ho ang tesorero. At hindi naman siya ang maraming perang binigay, kundi siya ang nag-alaga ng 3 dekada. 3 dekada. Pero ang naalala ko po kay Attorney Gozon, kasi alam mo nyo, kami, may activist background ngayon. Kuminsan, kahit sa Bantayog nagmi-meeting, gustong pasukin ng iba't ibang issues, kahit hindi related sa martial law. Kay Mark, sinabi niya, hoy, nauunawaan ko kayo, pero ang mission i-focus natin. Otherwise, mamaya kung sino-sino natin ipinoprotesta, mawawala ang bulto ng mga Bantayog martyrs and heroes, naka-focus the years of martial law. Yes. 60, starting before martial law actually, 65. Tapos, yung hindi, kasi nung una lahat ng heroes lang ay yung mga namatay at pinatay. Pero yung nag-survive after 86 at pinagpatuloy and died either of sickness or old age, tinuturing yun. Kaya we talk of martyrs and heroes. All are heroes, but not all are martyrs. No? So siya always reminded us, yan ang focus natin, wag natin kalibutan. And then, I remember the last years, sabi niya, may special mission tayong upholding the truth dahil nga yung disinformation at saka fake news. Tama-tama na sa media siya. Hindi, yun nga ang nila sa GMA. Walang inuurungan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, at serbisyong totoo lamang. Logo naman si Girlie. Memorize Okay, next.
Eto, Bistan. baka hindi masyadong kilala po si Deo Gracias Bistan. Mm. Pero po, immediately after martial law, siya ho ang ginawa ni President Cory na President and CEO ng Land Bank of the Philippines. Yes. Siyempre, together with DBP, yan ang biggest government banks. Ano? Pagkatapos, ano po, kasi kilala talaga siya as management, magaling at lalo na sa finance. No? Kaya naman, nung pumasok siya sa Bantayog, ginawa mo na siyang member ng Bantayog Finance. Then later siya ang nag-head. Pagkatapos siya rin po ang kasi sa Bantayog, para ikaw ay may lagay sa wall at kilalanin, may magno-nominate, may magre-research, pagkatapos dadaan sa screening committee, no, ng board. Pag nag-agree sila, at doon dapat walang mag-o-object. Pag nag-agree sila, ipuput forward sa board and then the board formalizes it. Yun ho ang naging papel ni Sunny rin yata ang nickname niya Vistan. Pero may isa pa, nakakatawang kwento riyan. Nung tinayo ang Bantayog si Cory nga, sabi niya, okay ito, sige, bibigyan ko yan ng first month salary ko. Tapos sabi niya, Ma'am, Madam President, wala ba kaming lugar na pwedeng paglagyan ng memorial? Tapos nakita yung lote dyan sa corner ng Quezon Avenue at saka EDSA. Sabi ni ko, ayun, yun. Gusto nyo? Kayo? Ipapagamit ko sa iyo. Ito, kakatawa. Typical of the times until someone reminded, Madam President, kahit presidente kayo, hindi nyo pwedeng basta bigyan ng ipamigay, ipahiram. Bakit to? Ang may-ari ho niyan ay Land Bank. Kaya nangyari, they had to negotiate. Siyempre naman, at si San Imbista daw na presidente. So, ang Bantayog po, kaya merong memorial, isang hektarya yan prime lot yan ay may ba? Hindi ko alam kung 100 peso a year yata lease for 50 years. Hindi yata 50 years ba? 50 years. Okay. So sana po ma-renew yan pag Ika-38. Oo nga So yan po. So thank you po to Sunny Bistan for many things. Ang next po, ako personally, I did not know. I mean, I know Judy Araneta Ross, kilalang kilala yan po, pero ironically nga kung minsan, lalo sa mga kababayan sabi, ba't naman kilala siya mainly sa asawa ni Jerry Rojas, nanay ni Mar Rojas, nanay ni Dicoy Rojas, at iba-iba pa. Pero in her own right, siya, businesswoman, at saka very politically savvy yan, no? But I did not know that she was involved, but very early supporter. Hindi siya naging trustee, pero she raised funds for it, no? Then, continued pa ho ang hindi lang sa business siya, kasi vice chair yata ng Araneta, yung nagmamanage properties. Yung kanyang gallery ng gallery. history Maganda nga yun. Araneta. Saka siya, yung Jerry Rojas Foundation nagbibigay ng scholarships both for senior high school at saka college. And because of her philanthropic work, nabigyan ho siya noong 1987 John Paul II ng PayPal Award. Very rare ho nakakakuha ang individual. Kaya malaking bagay po yung naging papel ni Judy Rojas, hindi lamang sa Bantayog, kundi sa patuloy ho niyang philanthropic work, no? Even though she comes from a rich and and political family. May write-up sa kanya, binanggit na siya pala nandun sa Plaza Miranda, meeting the Avance. Tinamaan yung kanyang paa mismo nung naghagis ng granada ron. So, una yun. At saka dahil doon nga, yung dalawang granada. Nag-declare ng di ba? Patungo ng magdeklarasyon ng writ, suspension of the writ and then martial law si Marcos. Originally pa naman po, si Jerry Rojas ay poised to become president na sana, no? Silang dalawa ni Ninoy ang parang darling ng LP noon. Di syempre, pagkatapos noon, parang alisan na ang mga political allies niya sa kanya dahil tatakot kay Marcos. Pagkatapos, namatay si Jerry Rojas. Pagkatapos, yung kanyang heir na si Dicoy Rojas namatay rin. So, sabi nga nung iba, a lesser human, mortal would will find it hard to overcome all such tragedies. Pero
buo pa rin ang loob, tuloy-tuloy lang siya. So yun po ang third set ng ating mga parang pinarangalan at kinilala sa kanilang serbisyo, hindi lamang sa Bantayog, kaya tawag haligi ng Bantayog. Pero we always say, hindi lang dahil may connection sa Bantayog, kundi kinikilala ng Bantayog na on their own right, sa bayan, sa personal, professional, political, economic, or in different ways ay naglingkod sa bayan. Nahalata po ninyo itong first three, pag inisip kasi Bantayog, the associate aktivista eh. Kung hindi man mahirap, middle class. No? Ito, upper class. Oh, marami ito. May mga elite para sa, kasi normally pag elite, elite, ano yan? Puro makasarili lang, ano? Pero ang message na gusto rin naming i-convey sa ating nakikinig na, siyempre may biases tayo. Ako mismo, theologically, merong preferential option for the poor, gano'n. No? Pero hindi natin dapat i-categorize lahat na just because you are born rich or you become rich or just because member ka ng elite, ano ka na? Walang maaasahan sa iyo except pang sarili mo at pampamilya lang. But we have members of the elite who did not stop being elite, no? And I'm sure they had more resources and more power and influence than most of us. But the ones we are honoring used their influence, their resources to also contribute, hindi lang sa Bantayog, but in different ways, sa pangangailangan ng bayan at pangangailangan ng mga lumalapit sa kanila. I don't mean individually, but even organizations. So yun ho ang gustong i-convey ng saludo tribute ng Bantayog. No? In the same way na po ang mga pangalan ng Bayanit Martir sa Wall of Remembrance, makikita po yun. Merong kaliwang-kaliwa, merong mahirap, manggagawa, magsasaka, urban poor, kababaihan at kalakihan at IP, pero rin mga middle class professionals at meron ring members of the elite. Ang whole idea nga is the whole range of different status, different sectors ng Philippines pwedeng magkaisa kung hindi man lagi, paminsan-minsan. While martial law was a period na naging parang testing ground. Ngayon nga, may nag-i-emerge ngayon, no? Yung sinasabi ng iba sa atin na baka itong West Philippine Sea at itong issue ng asserting Philippine sovereignty maging issue na mag-unite rin ang mga iba't ibang sector ng Philippine society. Punta na lang muna tayo. Sige, okay lang. Sorry. Muna isama sa aking co-host. Aking co-host talaga. Sinisikad na. Focus. So we have 9. So 4 to go. Pero two pairs ho ito. Una nga, inisip ko, sino ba pagsasamahin ko? Kasi si Rene naging ano rin yan, senador eh. Human rights lawyer rin. Pero pinagsama ko rito kay Chief Justice Panganiban, parehong parang mas hindi lamang sila hasa sa law, sa human rights, napaka-productive na pagsusulat at pagsalita. Naging spokesperson nga, si Rene Sagisag, ang joke nga yan, di ba? Yung seal ng President Akalay, Sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya sabi niya, ako ang Sagisag ng Pangulo ng Pilipinas kasi siya ang spokesperson ni Cory Aquino. Pero later tumakbo nga siyang senator at nanalo kasi nga wala siyang masyadong pera. Sabi niya, ampunin ninyo si Rene Sagisag. They served for one term, no? And believe ako sa kanila, he's already medyo sick dahil nagka-stroke na yata siya. Although thankfully naka-recover, pero ngayon naka-wheelchair, the only one with the wheelchair doon sa in-honor namin. Pero happy po kami na nakapunta siya. At siya rin po nung sinabi, okay ba sa'yo? Siyempre naman, pero makakarating ba? Pipilitin ko. Dinalangan niya talaga pati yung mga apo. Kaya I think it's important na at this stage of his life, no? We honor him. We honor him. At saka at the time na
ano pa siya, clear pa ang mind niya, no? Hindi na siya masyado makapagsalita, pero napapakinggan niya ang tributes, no? So yan ang si Rene Sagisag. Ngayon ang kanyang kapares ay si Chief Justice. Justice. Isa rin ho siya. Alam ko lahat yung iba except for Judy Rojas nga. Hindi ko alam yung may connection pala sa Bantayog. Pero ito palang si Chief Justice, naging ano pala, Bantayog trustee. Ano? Ah, tapos, pero yun na nga, Mahaba pa nga eh. oo, 92 to oo, 2000. mahaba eh. Mhm. Siguro yung one of the first boards, Pagkatapos, ayun na nga, ang sabi ng lahat, super prolific. Sino ba Yes. bagay ilang mga court Thousands. decisions na libo-libo, and yun normally ang Supreme Court. 1,200 court decisions. Oo, nasusulat Over. yan na Tsaka talaga. 12 books he 12 wrote books. about. Ako naging columnist pa ng ng Tapos may columnist Inquirer, up no? to now. Nagsusulat Grabe pa rin siya. talagang sinabi talagang yung kanyang career, not just in the law, Yeah. but in communicating, Yeah. his views and commenting. Even recently, nagko-comment pa siya mga issues related sa current political situation. So, natuwa, first time ko rin siyang na-meet at kaya kinongratulate. Sabi ko, oy, sobra naman pala kayo, prolific. Saan ang gagaling yung inyong energy? Ano palagay mo? Renaissance man. Tago sa He bagay. is very inspired to write and publish and listen to people, and then he puts it into Talaga. Oo. Okay. Yeah. Anyway. Yeah. So, anyway, yan ho ang first pair. Rene Sagisag at former Chief Justice Art Panganiban. Ang last pair, tama-tama, enjoy si girlie na. Kababay yun. Okay. Nabanggit na po natin si Helen Mendoza po, ay professor sa UP. 99 na siya. 99 na, grabe pala. Tapos siya ho ang isa, well, alam mo nyo, sa Bantayog, siyempre, hindi ka naman basta kikilan kahit maraming may alam ng ginawa, dapat magre-research at saka documentation. Isa ho sa, well, ang unang head ay, si Telma Arceo. at saka si Maris Jokno. Yan ang unang head eh. So talagang ni-research kasi nga ang punto nila, dapat walang magque-question ng may basis talaga, evidence-based. And problema, parang sa history niyan, pag nating written or wala kang na-interview, walang nag-testify, mahirap. Kahit alam, pero pag walang witnesses o walang documentary evidence. Kaya ang laking bagay ho nun. Pero although professor, and mainly English and other, ay panahon ng activism, ay talagang he was very involved at alam niya marami siyang sinulat tungkol sa nangyari sa Diliman Commune, mga students na naaresto, pinahirapan, and actually marami pang ibang sinulat siya tungkol panahon pala ng Hapon, meron siyang pa rin mga reminiscences ng mga under Japanese rule. Yan po si Professor Helen Mendoza. Ang huli po, number 13, ay si Salvacion Zaldivar Perez. Sally Zaldivar Perez. Tawag sa kanya, Inday Sally. Dapat darating din siya, pero ata siya, na laglag or something. Hindi, si Helen yun. Hindi, si Helen hindi makapunta. Ganun ba? Nadapa lang ata siya. Pero parang nagkalagnat ata si yun, nagkasakit, oo. Siya ho ay Bantayog trustee. Siyempre, iba-iba ho may connection sa Bantayog, pero Sally ho is like si Joy, like sina Edsel, may relative ho siya sa anak siya ng isang Bantayog hero. Calixto Zaldivar. Pero then she was more into management, legal. At saka Ayala Museum. Pero at some point decided to go into public service, tumakbong gobernador ng Antique, and won, and 3 terms yun, 2001 to 2010. Pero maliban po doon, siya,
yung involved in NGOs, no? Mm. No, Yung including Antique yung Antique Development Development Foundation Foundation. at saka yung Evelio Javier kasi Yeah. isa ring martir yan ng ano eh, ng panahon ng martial law, hindi ba yung hinabol pa Sa hanggang toilet hanggang ata. toilet para ano Belly patayin eh, Javier. sobra talaga. So yan po, very, it does not do justice to the Yeah. length of time, the depth of commitment, the richness of their experience. Pero hopefully ho, even in this brief kwentong mabilisan, ma-appreciate po ninyo na it's the first batch. We do not know whether it will be annual na makahanap ang bantayog po ng pararangalan. So, Kasi mas maganda nga yan dahil ang kauna-unahang pinangaralan nun ay si Jovito Salonga at si Sister Mariani di Di maranan. Maranan. Noon pa Ang yon. tawag namin living heroes, no? Kasi Yeah. nga hindi yung Oh. mamatay ka tapos lalagay doon sa wall, kundi Oo. habang buhay ka pa. Eh si Sister Mariani graciously accepted. Si Pero Jovito. si former Senator Jovito Saloga, tulad ng ibang gusto namin parang sinabi niya, ayoko. Mm. Parang feeling niya, ay, kasi ho siya ang unang chairperson ng Bantayog Oo. Founder, baka inisip Parang niya, ay, self-serving. oo. Pero Mm. sabi namin, hindi naman pinararangal ka dahil doon. Pero hindi makonvince eh. Ngayon, in the next year, let's see ho, baka yung ibang ayaw tanggapin ang karangalan, uulit-ulitin pa rin natin. Sige naman ho, because it's not just for you. It's also for the nation to know that there Oo. are such women and men who are doing what is necessary for our nation to be proud Filipinos and to be models of heroism. Oh, kasi nga kung minsan Mm. po we despair, no, na parang ay wala na ba tayong mga magagaling na leader na mag-i-inspire at magli-lead for the transformation of Philippines to be what we can be, ganun. Eh sabi nga nila sa philosophy pong natutunan ko sa seminaryo, nako, Na the proof that it is possible is is because it has happened. oh. Pag nangyari na, that means pwede. Mhm. O na pag sinabing, oh, nangyari sa ating Pinoy, hanggang dito lang tayo. Hoy, sabi ko nga, medyo ang pamantayan ng the best that we can be. Hindi naman natin sila ginagawang santo, ilalagay sa pedestal. But clearly, in different ways, at maganda may variety. It's not only one way. In different ways, they represent the possibilities. What we call sometimes, the best version Of of themselves. of themselves and of Filipinos. Yun ho ang diwa ng saludo sa mga haligi ng Bantayog. So, from there po, let's go to if yung balikan lang sa seremonya. Ay, yung 13 po, buhay pa. Buhay at ngayon, during the ceremony, sinabi sa akin ni Marie Plopino, yun ang susunod na slide natin, sabi niya, gusto ko sanang mag-call for a moment of silence because she realized na isa palang dating Board of trustee ng Bantayog ay si Renato Constantino Jr. No? Junior dahil ang tatay niya yung kilalang historian, no? Kamamatay lang niya actually yung formal na April wake us 4. only 8, 9, 10, no, 8, 9, 10 kasi April 4 siya namatay. Pero muna family private morning grieving tapos binuksan nila for a public wake, no. Nakapunta ho kami ni Girlie nung unang gabi at ako'y bumalik nitong huling gabi. Kasi ang laking bagay po yung kwentuhan ng mga tao ron. No? Kaya nagkataon nga lang sabi naman ni Marie, medyo nagkasiwa ng konti because living ang inaano eh. Pero sabi niya maganda, kaya sabi ko hindi bali, babanggitin namin ni Girlie sa sa Senior City Kwentuhan. In the context nga ng pagsaludo sa mga haligi. Talagang definitely, haligi siya, hindi lang ng Bantayog, haligi siya ng kilusan ng pagbabago. Grabe talaga kung ano-anong napasukan ni pinasukan ni RC mula sa
bases, East Timor, upset, yung human anti-corruption, rights, anti-corruption, panahon lahat. ni GMA, at saka ang more important na gusto ko, ano ho siya talaga? Ano siya, hindi siya tipong malamyang magsalita. Firm yan, kung minsan na brusko pa. Pero ang galing ho niya mag-persist na yung iba't ibang tipong aktivista kung minsan ay nag-aaway, magkakaribal, hindi magsama-sama, tumutulong siya. May panahon nga noon kami after 1986, kalalabas lang namin ni Boy Morales, nag-ani Serrano sa bilangguan na associate kami, ang tawag sa amin ay POPDEM, Popular Democrats. Tapos sabi na, o sige, isa kayong blokeng pampolitika. Tapos merong mga bisig naman, mga socialist, sina Dudong, sina Randy, gano'n, sina Ronald Llamas, diba? Isa rin silang bloke. Pagkatapos, Senator Risa Hontiveros ngayon at ibang kasamahan niya, ang tawag ay Pandayan. So ang tawag ay tatlong mga bloke yan. Tatanda ko na Hindi Three Little Pigs. Hindi, kay Eta yun galing sabi, ang gagaling nyo, ba't ang liliit nyo? Kaya sabi tuloy namin, sige ka, pag 3 Little Pigs, ikaw ay Big Badur. Pero anyway, bloke rin yung what would we consider noon parang not them, So, tanong si Arce, ano siya? Ano ka? Hollow block, sabi niya. Ang punto niya, ang power niya, hindi yung i-represents a big group, kundi pag-uugnay-ugnayin niya yung mga tao. Although for a while, nung nag-sinet up yung San Lakas, for a while, he allowed himself to take an organizational position. But soon afterwards, he stepped down because he said, mas magiging effective ako pag hindi identified sa isa lamang block at isang grupo. At gusto niyang, hindi naman unrealistic na pag-iisahin sa lahat ng bagay. But kung kailan magkasundo at magtulungan. Na isang tema ho, recurring nung panahon ng 3 days week, ay gano'n na. Hindi ba yun ang dream lahat ng mga people looking for change sa Pilipinas? Parang kuminsan ang reputasyon natin, identify na tayo mga aktivista, parang kayo mismo, nag-aaway-away. Paano nyo i-unite ang ating bansa at magkaroon talaga ng pagkakaisa sa pagbabagong gusto natin. So, up to the end of his life, ganun talaga ang role ni RC. Self-defined mission niya. Not to the point na laging quiet. Kung minsan, pwede kanyang punahin, diretsahan. Sabi nga iba pang klase yan, kaya kanyang sungitan. Pero pagkatapos, kaya kanyang tawagin at mag-usap-usap. Yun ang nakita kong napaka-admirable character at kailangan sa panahon ngayon. Kasi nga, lalo nang rumami ang iba't ibang grupo, iba't iba, kanya-kanyang opinion, naghahanap tayo ng paraan. Paano ba sila? Unang-una mag-usap. Pangalawa, maghanap kung saan nagkakaisa. Kahit sa iba, may diferensya. And then more important, in his case, he'll always say, tama, hindi naman pwedeng usap forever. Let's do something together. Ang isang interesting anecdote, wala tayo rito, nasa Europe yata tayo, binanggit na, sino ba yun, panahon yata ni GMA na pinagbawal sa Mendiola, pumasok, i-cross yung barrier, yung bridge, patungo sa Mendiola. Bawal. Mag-rally. Ngayon, siyempre, mga iba, paano yan? Huli tayo. Grabe, hindi ko alam. Nag-announce siya. Pupunta siya. Kasama si Ludi, Mrs. Si niya. Lods. Lods nga. Dudes. Sabi niya, basta, pupunta ako. Kung sinong gustong sumama. So, hindi, kami ng mga activists sa organization, hindi kami mag-uusap muna, consultation, plan. Eto, basta ako, tataya na ako. Sumama, ang handang sumama. Sabi, kwento iba, yung iba talaga, sumama na nga rin sila. Sina Princess. Tapos, hinuli sila.
Hindi, tinutulak-tulak sila na ano pa nadapama na ano pa natumbang nga raw si Dudes pa noon eh. Oh. Pero eventually na-reclaim ang democratic space na Mendiola belongs to the people and not to the government, no? I think medyo I would say symbolic or typical of who he is, of who he is and what he stands for. Action and thinking magkasama and courage. Of course, you should calculate, you should plan. But kung minsan, kahit hindi kompleto ang plano, kahit hindi malinaw ang lahat, sige na lang. And tingnan natin kung ano mangyayari, paano magre-react. I think yun ang isang magandang lesson na pick up ko doon sa sharing nung gabing yun sa doon sa wake ni RC. Punta naman po tayo balik sa Bantayog. Maraming mga pictures pero pinili ko to sa lahat ng pictures na available kasi nga po sa Bantayog Board of Trustees po ang isang pangunahing nagtulak nito maliban of course sa ating executive director na si May Rodriguez, ang ating chairperson po na si Shell Joc, no, ay si Marie Hobson Propeño. Hobson, nakagaluan, kapatid siya ni Ed Joc, no? At siya ho ang talagang naging punong abala nitong saludo, no? At ang hindi namin alam na ang ganda kasi ang tanong eh maliban sa parangalan, may mag-speech, plaque ba? Parang ano ba naman yung plaque na naman? Ang ganda ng naisip nila, ano? Sablay. Sablay yung, pero espesyal. Si, ano sinabi mo? Si Amihan ang nag-design. Abueva. Oo, na anak ko ng national artist. Napoleon Abueva. Na activist in her own right, no? Dati sa children's rights, ano? Pero ngayon, ano, nagsimula yata nung pandemic na tinulungan niya mga displaced textile workers. Oo, no. Yung mga mananahe ganon. So Sewing with Hope. Sewing with Hope. Tapos siya ang kinomission na gumawa ka ng espesyal na sablay na isasabit sa pagpaparangal. Ang ganda ng ginawa ho niya na yun, mali ang symbol ng Bantayog. Pagkatapos yung color, bawat isang sablay po unique, walang similar. So iba't ibang cloth patterns para ipakita yung diversity natin. Pero dominant sa kabila yung blue because blue ito at saka red. Peace at saka yun ho ang tapos isinulat sa baybayin. Baybayin yung Bantayog ang nakalagay, pinagtatalunan namin ni Girlie kung I think Bantayog ang nakalagay. Pagkatapos siya na rin ho ang naging MC ng programa. Kasama po niya si Remy De Leon. Ang maganda ho doon siyempre, hindi nga na namin nakakuha ng magandang recording. Ang galing po nung mga awit. Si Mara Peralta. Mara Peralta. Tapos, yung unang inawit talagang nakaka-goosebumps kasi nagkataon ho yung Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na original na poem ni Andres Bonifacio. Nagkaroon rin niya ng himig sa amin sa Bikutan. Sa Sister Stella L, si Pete Lacaba gumawa ng contemporary version ng Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ang ganda ng pagkakaawit. Kaya hindi natin ma-show dito. Hindi ho namin. So gusto lang namin bagitin na ang laking bagay po nun kasi yan ang nag-unite naman sa lahat, no? Na we might have our differences pero in the end, yung sinabi, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Okay ba yun? Okay. Mas maganda kung kakantahin mo. Naku, wag naman girlie, no? Hindi ko kaya yun. Kaya mo yun. So, yan po to wrap up po, we're in our last 5 minutes. Yung bakit namin pinili ni Girlie na after the theme of food security, we will have 2 back-to-back kami. Pagtiyagaan nyo kaming co-hosts.
it's all about senior citizens. Ito ngayon po ay itong mga haligi na bantayog na pinarangalan at sinama ng araritan si Yumaong RC. Tapos sa next week po, Tayo uli. tayo, hindi ba, pag-uusapan natin yung iyong matagal ng binabasang paulit-ulit at kinakwento sa akin na aging successfully. Paano tumanda na meaningful pa rin at saka hindi ka naghihintay lang mamatay kundi nilulubos mo pa kung anong kayang gawin sa buhay. Sa buhay. Hindi na always necessarily social or impact, kundi also just personal meaning, including yung ni-raise mo na hindi lamang sa malalaking grupo, kundi your family, your children, your relatives. So, sa susunod po, isasalang natin si Girly. Siya ang magiging pangunahing magpapaliwanag ng kanyang insights sa isang very hindi ko alam kung available sa National Bookstore or sa fully book. Aging Successfully. Ang ganda po. But before that, balik tayo. There is no question itong ating mga sila. Mga saludo. Successfully aging. Hindi lamang pinatuloy nila ang kanilang convictions, nagkaroon sila ng impact sa lives of others, and continue to serve as inspiration and a sign of hope that yung possibilities ng mga Pilipino kita demonstrated at marami pa. Naniniwala tayo na meron pang titindig at mag-aalay ng the best of themselves in the service of our country. Don't you think so? Yan ang isang variable na napakahalaga sa aging successfully. Ano yun? Having social ties. Okay. It's not you just growing old, but when you grow into your 60s, 70s, the more friends, the more social activities you engage in, the better your life will be. Yung quality of your life is not just sa length or number of years you're alive. It's the number of relationships you are able to nurture and nourish. Yan ang mga patikim ng darating na presentasyon ni Miss Marianita Villariba for our next Senior City Kwentuhan. So to wind up po, balik po tayo. This episode, saludo sa mga haligi ng Bantayog, not only telling you about that significant event noong April 9, sa araw ng Kagitingan, by konting pahapyaw what is Bantayog, but more important, makapture yung spirit ng bakit tayo nagpapasalamat at bakit nagpupugay sa mga haligi ng Bantayog. And like to add haligi rin ng bayan na sila. Ganun na kasi kailangan natin i-widen yung pagtingin ng mga tao na may mga Pilipino tayong pinapangarangalan at dapat sila ipagbunyi kasi magagaling sila na leader ng bayan. Hindi lang dahil naging trustee sila ng Bantayog. Hindi naman ho dahil. Siyempre, may specific kung may naging papel sa Bantayog. Pero kung Bantayog lang, parang masyado namang narrow. Self-serving lang sa Bantayog. Gusto namin pong hindi lang sila para sa Bantayog. Although we're happy na nagkaroon sila ng papel sa Bantayog and Bantayog is part of yung kanilang pinagsilbihan. But more important, they are also examples. They are also inspiration, but also challenge for the rest of the nation. Kasi nga, kung nagawa nila, kung nangyari sa tulad nila, pwede pa rin sa iba. Yun ang whole point, no? Kalimutan ko ng Latin saying kasi may ganun Na yung to do lang. To do what is right. Hindi, yung the proof of possibility is because it has happened. Because someone has kasi nga sa totoo lang someone has done it. Pwede ba? We will never know. Pero kung nangyari na, nagpwede pala. So, nagbago man ang sitwasyon, iba ang hamon, pero pwede. And hindi galing sa labas, hindi galing sa itaas, galing sa loob. At galing sa
kaibuturan ng ng lipunang Pilipino sa iba't ibang antas ng lipunan. Can be relatively poor, relatively richer, relatively more educated, relatively less. Ang mahalaga is they find it in themselves to respond, tumutugon sa hamon ng sitwasyon at handang mag-take ng risk and sacrifice. And in their case nga, we're lucky na sa halip na unlike the other martyr ay sacrificement, giving up their lives, in many cases prematurely, very young, maraming mga heroes. We are so happy na sila ay buhay pa at continue to provide us inspiration and lessons. Okay. Kung ano ang pwede pang magawa ng mga Pilipino pag parang tiningnan natin ang ating kakayahan at ang biyayang binigay sa atin ng may kapal. At mga nauna sa atin na patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lessons at landas. Amen. Tungo sa pagbabagong minimithi nating lahat. Parang bayani. Pero the last word is girlish. Hindi na. Ayaw na. Sige kasi naman. uubuhin na. Rare po yung si Girlie doesn't want the last word anymore. Sorry Pero po. dito na po tayo nagtatapos. Sana po sa Sabadong ng gabi ito ay nabigyan kayo ng kahit konting inspirasyon, konting kasiglahan na may pag-asa pa ang ating bayan, may pag-asa pa ang ating lahi, may pwede pang mangyari sa atin habang minimiti natin ang marami pang dapat mangyari. Amen. Muli, nagpapasalamat po tayo sa ating mga sponsors. Inet Philippines, as Girlie reminded me, particularly the Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, Philippine Rural Reconstruction Movement. Okay. Reminding you po again, this is being recorded and will be reposted on YouTube channel. Please watch, preferably like, preferably subscribe. And we cannot do this without our technical support. Balik technical support rin siya after her brief vacation in Cagayan, si Cass. Maraming salamat, Cass, sa pagsuporta sa ating every week ay Senior City Kwentuhan. Hanggang sa darating na Sabado, kami po uli ni Girlie, wishing you a happy weekend. Maraming salamat. Pagpalain kayong lahat ng may kapal. Thank you. Bye-bye. Good.